Good morning, everyone, especially to our instructor, Ma'am Mara. My name is Daryl Jorisa from the BSA 3B, and today I am excited to present my report on production and hardening in plant production. Plants are the foundation of life on Earth, providing us with food, oxygen, and beauty. However, growing healthy and resilient plants require more than planting seeds. It involves careful management and preparation. In this report, we explore the fascinating process of plant production, focusing on how plants are grown efficiently and effectively. More importantly, we will dive into the critical technique of hardening, which prepare young plants to survive and thrive when moved from controlled environments to the challenges of the outdoors. Understanding this process not only helps improve crop yield. My topic outline: Introduction to Plant Production. Concept of hardening in plant production. Hardening process and techniques. Physiological and biochemical changes during hardenings. Practical guidelines for hardening different crops. Hardening and plant stress resistance. My objective to provide a comprehensive understanding of the production and hardening process in plant production, emphasizing the physiological basis, practical techniques, and benefits of hardening plants to improve their survival, growth, and stress tolerance when moved from controlled environments to outdoor conditions. Introduction to plant production. Ang plant production this is a science kung saan we practice or nagsasanay ng pagtatanim ng mga halaman para sa pagkain or palamuti at iba pang gamit. And of course, nakatuon din ito sa pagsasaayos at pagpapabuti ng kondisyon ng pagpapatubo ng halaman, kung paano to tamang pangalaga upang makuha natin ang higher na kalidad or mataas na kalidad at dami ng ani. And of course, yung horticulture ay tumutukoy din siya sa masinsinang pagtatanim or maayos na pangangalaga ng mga prutas, gulay, bulaklak at mga ornamental sa mas maliit na at kontroladong lugar compare sa general agriculture. Concept of hardening in plant production. Ang hardening sa plant production ay unti-unting inihahanda o pag-akma ng mga punla or tanim mula sa protected na lugar tulad ng greenhouse. Sa process na ito, pinapalakas ang mga halaman sa pamamagitan ng pagbuo ng mas matibay na tissue na kayang tiisin ng halaman ang pagbabago ng temperature, hangin at sikat ng araw, kasi minsan sa field sobrang tindi ng init, baka hindi kayanin ng halaman. Sa hardening plant production, inihahanda yung halaman upang maging okay siya at kayanin niya. For example, kapag nagtanim tayo ng punla ng kamatis sa loob ng greenhouse, hindi mo agad ito ilalabas sa bukid or sa field dahil baka masira o manghina ang mga ito or itong kamatis na pinunla natin dahil sa matinding sikat ng araw o sa malakas na hangin. Halip, unti-unti natin tong ilalabas ang punla sa loob ng ilang araw, simula sa ilalim o bahagyang araw hanggang sa masanay sila sa buong araw na mas malakas na hangin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng mas matibay na mga dahon at tangkay na makakatulong para hindi sila madaling mamatay kapag naitanim na natin sa field. During hardening, dumaraan ang mga halaman sa mga pagbabago sa kanilang
physiological tulad ng pagdami ng mga carbohydrates, sa pagkapal ng mga cells, pagbawas ng tubig sa loob ng tissue at pagpapalakas ng paglago ng mga ugat nito. Ang pagbabagong ito ay ang nagpapabuti sa kanilang nakayang tiisin ang lamig, tagtuyot at iba pang mga stresses. Karaniwang nagsisimula ang hardening 1 hanggang 2 linggo bago ito ilipat ang mga halaman sa garden or sa field na pagtataniman. Sa process na ito, unti-unting pinapataas ang exposure ng halaman sa labas tulad ng sikat ng araw at hangin, habang unti-unti namang binabawasan ang pagdidilig ng tubig upang patibayin ang halaman nang hindi sila masira o malanta sa labas. Minsan gumagamit din ng mga protected structure tulad ng cold frames upang mapadali at maprotektahan ang mga halaman mula sa greenhouse papunta sa matinding panlabas na condition sa field or sa pagtataniman. Very important ang hardening sa mga nursery o taniman ng mga punla upang ihanda ang mga halaman para sa paglipat at pagtanim nito sa field or sa labas. Sa pamamagitan ng hardening, nababawasan ang tinatawag na transplant shock. Ito ang stress o pagkasira ng halaman kapag inilipat mula sa nursery papunta sa taniman. Dahil dito, mas tumataas ang tsansa na mabuhay ng maayos ang mga halaman at mas lalago ito ng malusog pagkatapos itanim sa field or sa labas. Hardening process and techniques. Hardening process and techniques ay unti-unting pag-akma ng mga punla o tanim mula sa protected na lugar tulad ng greenhouse papunta sa labas or sa field or sa pagtataniman nito upang mapabuti ang kanilang tibay at kakayahang makatiis sa iba't ibang condition sa labas or sa field. Karaniwang tumatagal ang process na ito ng 1 to 2 weeks. During hardening, unti-unting pinapataas ang exposure ng mga halaman sa sikat ng araw at hangin at pagbabago ng temperature. Kasabay nito ang unti-unting binabawasan ang pagdidilig ng tubig upang magdulot ng bahagyang stress sa halaman nang hindi ito malanta or manghina. Sa aspect ng nutrition, nililimitahan ang paggamit ng nitrogen upang maiwasan ang sobrang paglaki ng paglambot ng bahagi ng halaman. Sa halip, pinapalakas ang pagbuo ng carbohydrates na tumutulong sa pagpapalakas ng tissue ng halaman. Increasing plant spacing ay nakakatulong upang mapabuti ang circulation ng hangin at malakas ang mga tangkay ng halaman. Ang pagpapaayos din ng temperature at liwanag or from the sunlights tulad ng paggamit ng shades clothes or cold frames ay pasimula ng mga natural condition na makakatulong sa pagpapalakas ng halaman. The right time ng pagsisimula at unti-unting pagpapalabas sa mga panlabas na conditions ay nakakasiguro na ang mga halaman ay nagkakaroon ng mas makapal na tangkay, mas matibay na mga dahon at mas malakas na ugat. Dahil dito nababawasan ang transplant shock at tumataas ang chance na mabuhay ng maayos ang mga halaman pagkatapos itanim sa field or sa garden. Physiological and biological change during hardenings. Sa panahon ng hardening, pinapalakas ng halaman ang kanilang mga tissue at pinapataas ang kanilang kakayahan na makatiis sa stress sa pamamagitan ng iba't ibang
pagbabago sa loob ng kanilang katawan. Kabilang dito ang pag-iipon ng mga carbohydrates na nagsisilbing energy at pampatibay ng mga cells nila. And another one is pagpapakapal ng kanilang cells upang maging matibay at protektado sila laban sa stress sa labas. Then the another one is ang pag-suporta sa malakas na paglago ng mga ugat para mas mahusay na pagkuha ng tubig at sustansya. The next is paggawa ng protection na chemical or compounds na mga katulong labanan ang mga pinsala mula sa lamig, tagtuyot or iba pang stress. And the last is ang pag-active ng genes na tumutugon sa lamig at iba pang stress para mapalakas ang kakayahan ng halaman na makasurvive sa lamig o mahirap na kondisyon. Dahil sa pagbabagong itis, naging mas matibay at mas kayang tiisin ng mga halaman ang lamig, tagtuyot at ibang pang mechanical stress pagkatapos silang itanim sa field or sa garden or sa labas. Practical guidelines for hardening different crops. Ang hardening ng mga punla o tanim ay ginagawa sa pamamagitan ng unti-unting paghahanda sa kanila sa sikat ng araw, hangin at pagbabago ng temperatura. Sa loob ng 1 to 2 weeks, meron tayong mga hakbang na dapat sundin. Una, isimulan sa limlim at protektadong lugar. Sa unang mga araw, ilagay ang mga punla sa lugar na may limlim or protection mula sa matinding araw at hangin tulad ng ilalim ng puno o cold frames. Ikalawa, unti-unting pagdagdag ang exposure. Araw-araw dagdagan ang oras ng pagkalantad ng mga halaman sa araw, hangin at temperature upang masanay sila ng hindi agad nasisira. Next is bawasan ang pagdidilig ng tubig. Unti-unting bawasan ang pagdidilig upang magdulot ng bahagyang stress sa tubig, ngunit siguraduhin hindi malalanta ang halaman. Ika-apat, ayusin ang pataba or the fertilizer. Bawasan ang paggamit ng nitrogen upang hindi lumaki ng sobra malambot ang mga halaman. Sa halip, tulungan silang mag-ipon ng carbohydrates na pagpapalakas ng tissue ng mga halaman. Number 5 is palawakin ang pagitan ng mga halaman sa dagdagan ang espasyo sa pamagitan ng tanim upang mapabuti ang circulation ng hangin at mapalakas ang mga tangkay nito. Number 6 is gamitin ang teknik na brushing na dahan-dahang hipuin o kalugin ang mga tangkay ng halaman upang mapalakas ang mga ito at maging matibay. Sa tamang oras, ika-7, sa tamang oras ng pagsisimula, isiguraduhin magsimula sa hardening kapag ang temperature sa labas ay hindi bababa sa 7 to 10 degrees Celsius or upang mabawasan ang frost damage. Number 8 is protektahan ang mga halaman, iwasan ang matinding hangin at frost sa panahon ng hardening. Gumamit ng cold frames, forge o mga lugar na may protection lalo na sa unang mga araw. Number 9 and last, sa ibang pangailangan ng panim para sa halaman, mahilig sa ilalim, bigyan sila ng bahagyang limlim habang pinapalakas. Then, para sa mga gulay na mainit ang panahon tulad ng kamatis at sili, gawin ang hardening ng mas maingat at dahan-dahan. Sa pagkakasunod ng mga hakbang na ito, maging malusog at matibay ang mga punla na makakatulong upang mabawasan ang transplant shock at mas maging matagumpay ang pagtatanim sa field or sa
garden. Naglagay lang ako ng mga numbers sa explanations ko para maging okay siya ang pagkakasunod. Pero dito sa PPT ko is naka-overall siya. Sa explanation ko lang siya naglagay ako ng number or para mag-focus kayo sa aking paliwanag, hindi lang sa aking PPT. Hardening and plant stress resistance. Ang hardening ay nagpapalakas ng kakayahan ng mga halaman na makatiis sa iba't ibang uri ng stress mula sa kapaligiran tulad ng tagtuyot, lamig at osmotic stress na sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga physiological at molecular na mechanism. During hardening is nag-iipon ang mga halaman ng mga osmoprotectants tulad ng proline na tumutulong na protektahan ang mga cells laban sa sobrang pagkatayo at iba pang stress. Pinapataas din nila ang kanilang mga antioxidant defense upang kontrolin ang mga mapanganib na reactive oxygen species or ROS na maaaring makasira sa mga cells. Bukod dito, pinapalakas ang mga membrane ng cells upang mabawasan ang pinsala. Ang mga stress is sensing proteins at mga signaling pathways kabilang ang pagpasok ng calcium at regulations ng mga hormones tulad ng abscisic acid or ABA ay nagpapagana ng mga genes na responsible sa pagtugon sa stress. Dahil dito, napapabuti ang paggamit ng tubig ng halaman, ang regulation ng mga stomata or mga butas sa dahon para mapalitan ng hangin, at ang pagpapalago ng mga ugat nito. And this is my reference. And this is my quotation. The most effective way to do it is do it by Amelia Earhart. Thank you very much. That's all. Thank you.